Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo na. Magsisimula na po tayo sa ating gawain. Pakibati nyo nga po yung mga katabi nyo ng magandang gabi, kapatid. Ayan, batiin po natin at ngitian ang ating mga katabi. Sa oras po na ito po ay oras ng ating pagsamba sa Diyos. Tayo po ay lumapit sa Kanya, patuloy na papurihan, pasalamatan ang Diyos na tapat, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. May bagong umaga. May bagong umaga, may bagong pag-asa sa piling mo, aming Ama. May bagong umaga, may bagong pag-asa, kami sa'yo'y sumasamba. Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. May bagong umaga, may bagong umaga, may bagong pag-asa sa piling mo, aming Ama. May bagong pag-aga, may bagong pag-asa, kami sa'yo'y sumasamba. Ideklara po natin ang kabutihan ng Diyos. Tihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Kahanga-hanga, kahanga-hanga ka. Kahanga-hanga, hanga-hanga ka. May bagong umaga, may bagong pag-asa sa piling mo, aming Ama. May bagong umaga, bagong umaga, may bagong pag-asa, kami sa'yo'y sumasamba. Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Itaas po natin ang ating mga kamay. Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga ka. Kabutihan mong wagas, katapatan mong taglay, kahanga-hanga pa. Minsan
Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, nakahanga-hanga ka. Ikaw ang aming pag-asa sa aming buhay. Sa gabing ito, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong haraman. Anumang kamit kasalanan ng aming nagawa. Tunay, Panginoon, na ikaw ang naglilinis sa aming mga nagawang kasalanan sa maghapong ito. Panginoon, dalangin namin ang pagkilos mo, pagsamo mo ng banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan, at mag-flow, Panginoon. Kahit patuloy, Panginoon, kumilos ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin ang magpapahayag ng banal na salita ng aming Reverend Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ano man ang kapahayagan mo ay maging kalakasan espiritual namin at patuloy na lumalim kami sa iyong banal na salita. Kahit balutan mo nga ng iyong makapangyarang dugo ang iyong gawain ito, Panginoon, mula simula hanggang matapos, at patuloy namin kinakas out ang gawa ng kaaway sa aming paligid at maging sa aming kalagitnaan. Ang mga kapaguran out in Jesus' name, sakit karamdaman, malayong kaisipan out in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa gabing ito ay patuloy mo nang pinagtatagumpay at maging signs and wonder and miracle after preaching your word. Salamat, Panginoon, at muli sa namin binabalik ang mataas papuri, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Patuloy po nating papurihan ang Panginoon, karapat-dapat ka! Palakpakan po natin! Ikaya ko sa
Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat, hallelujah! Karapat-dapat kang purihin, Panginoon. Patuloy po nating papurihan ang Diyos. Bawat araw, Panginoon, Ikaw ay tapat. Bagamat kami, Panginoon, ay nagkukulang, kundi, pero ang kadakilaan mo ay nananatili, Panginoon, sa aming mga buhay. Bawat araw natatanaw ang kabutihan mo. Bawat oras kapiling ang kapangyarihan
Okay. So, last time ay we have tackled yung the foundation of discipleship, love one another in John chapter 13 verse 34 to 35. So, mahalaga na makita po natin pagdating sa disciple making ay makita po natin yung pinakapundasyon. At sa Great Commission ay maliwanag na lahat tayo ay naintindihan po natin that we are commanded. Tayo ay kinumisyon ng ating Panginoon to make disciple. So, let us continue yung ating session number 1, the foundation of discipleship, love one another. So ngayon po ay I would like to share with you how can we encourage one another to love. Yan. Kung ang foundation ay love one another, so paano po natin may encourage ang iba na magmahal? So, in Hebrew chapter 10, verse 24 to 25. So, buksan po natin. Tingnan po natin kung ano po ang sinasabi po sa Hebreo. Yan, pwede nating ipakita. Hebrew chapter 10, beginning verse 24 to 25. Ano po ba ang sinasabi diyan? Sa English ay, let us continue to consider how to motivate one another to love and good deeds, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another even more as you see the day of the Lord coming nearer. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita ngayon. So, the Christian life is meant to be lived in community. So tayo po ay talagang okay, next. Sundan nyo lang ako. Sundan nyo lang yung sasabihin. Pag sinabi kong next, okay? So, tayo po ay tinawag ng ating Panginoon that hindi tayo kumbaga sa no man is an island. Amen po ba? Hindi tayo nabuhay sa daigdig na ito na nag-iisa. So we are meant to be live in community. So this is why we are told to not to give up meeting together. So mahalaga na yung sinasabi ng Hebrew 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang dumalo ng pagtitipon katulad po ng ganito. Mga kapatid, ano kaya ang nagagawa po kapag tayo ay nagtitipon-tipon? Masaklap pag nagtitipon-tipon dahil walang pag-ibig ay nagsisinghalan. Pagka nagtitipon-tipon, nagkakagatan. Pagka nagtitipon-tipon, nagpapayabangan. Ay talagang wala na ong dadalo. Hindi yung nakaka-encourage. Pero the reason why we are told to not give up meeting together, sapagkat merong mahalagang bagay na sa bawat believers, brothers and sisters,
meron pong nangyayari na impact. Amen po ba? Sa bawat isa po sa atin. At tingnan po natin ito, sa bawat mga kapatiran, ano po ba ang nangyayari? Katulad po ng sinasabi po rito sa Hebrew chapter 10 verse 25, na wag natin kaliligtaan ng dumalo sa mga pagtitipon. Kaya nga po, I always encourage ang bawat isa, wag po nating kalilimutang dumalo sa mga pagtitipon. Prayer, yung pag-aaral ng salita ng Diyos katulad nito. Alam niyo po ba na sa Acts chapter 2, verse 42, maliwanag po yung sinasabi sa Acts chapter 2, verse 42, na ang mga unang iglesia, tingnan po ninyo they devoted themselves doon sa mga teaching, yung katuruan na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila, sa mga apostol. Meron din pong fellowship. Yan po, napakahalaga na kung saan merong pagtitipon. Kaya nga sa bawat ministry, sabi ko nga magkaroon tayo ng mga fellowship. Ang leader dapat pinangungunahan niya ang kanyang mga nasasakupan. Magkaroon ng fellowship. Bakit? Meron pong nangyayari kapag merong fellowship. Amen po ba? Sinabi ng Bible yan. Nakasulat sa Bible. At merong halimbawa na ipinapakita sa banal na kasulatan na ito po'y katibayan na kung saan sa ginawa po nilang pagtitipon ay nagkaroon po sila ng malakas na impact. Tingnan po ninyo sa Acts chapter 2 verse 47, araw-araw idinadagdag ng Diyos ang mga bagong mananampalataya. Amen po ba? Tingnan po ninyo, every day the Lord was adding to their number those who were being saved. Mga kapatid, kapag tayo po nagpe-fellowship, ano po bang nararamdaman natin? Baka mamayang nararamdaman natin pag nandito tayo, parang kabigatan na. Mga kapatid, hindi tayo dadami. Bakit? Pag nagiging pabigat sa atin, yung fellowship. Sa Bible, hindi po pabigat ang fellowship na ginagawa po nila. Ito po ay bukal sa puso nila, talagang excited sila. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, excited ka ba? Di ba? Mula pang linggo, katatapos lang nila, alam nyo po ba na araw-araw po silang nagpe-fellowship? Balikan natin yung verse 42. Araw-araw, meron po silang fellowship. Tingnan nyo, the believers continue to devote themselves to what the apostles were teaching. To fellowship, to the breaking of the bread, and to times of prayer. Verse 43. A sense of fear came over everyone, and many wonders and signs were being done by the apostles. Verse 44. All believers were united and shared everything with one another. They made it their practice to sell their possession and goods and to distribute the proceeds to anyone who was in need. Verse 46, united in purpose, they went to the temple. Tingnan po ninyo. Every day. Masaya po ba sila? Masaya po ba sila? Nakikita niyo po ba yung nakasulat? Every day. Tayo po, ilang beses tayong pumupunta sa templo ng Panginoon. Hindi po every day. Hindi siya araw-araw. Pero sa kanila araw-araw. Tingnan nyo, masaya,
At talagang yung puso nila, talagang makikita mo yung humbleness. Masaya silang makikita nila ang mga kapatiran. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung masaya kayong makita sila. Masaya po ba tayo na yan ang mga early churches? Kaya nga dito, na to encourage one another to love. Para ma-encourage po natin ang bawat isa na umibig din sa bawat isa. At magkaroon po tayo ng impact. Ito po ang early churches. Ngayon, brothers and sisters, tingnan po natin yung impact po natin. Why we need to, why we are told not give up meeting together. Alam niyo po ba kapag nagsasama-sama po, ang laki po ng impact nito sa bawat isa. Ako nai-encourage ako pag nakikita ko kayong lahat present. Mas lalong parang nag-aalab, nakikita ko yung excitement. Pero makita kong isa lang ang wala, para akong nalulungkot. Sayang. Sayang po itong mga pag-aaral natin. Tingnan po ninyo ang mga early churches, they devoted themselves to the apostle teaching. Kaya nga, yung mga teaching na to, ito po yung magpapaalala sa atin kung ano po yung dapat po natin gawin bilang mga disciple of Christ. Okay, tingnan po natin. Brothers and sisters, ito po yung impact natin when we meet together. Number one, encourage us to run the race of faith with endurance. Kapag nakikita po natin yung mga kapatiran natin, tandaan po natin, iba-iba po ang pinagdadaanan po ng bawat isa. Amen po ba? Yung kapatid natin, eto yung kanyang pinagdaraanan, ikaw, eto yung pinagdaraanan mo, tapos yung isang kapatid natin, eto yung pinagdaraanan niya. Iba-iba ang pinagdaraanan. Pero kapag when we meet together, we encourage everyone na magpatuloy. Kaya nga, mahalaga sa bawat isa po sa atin na kung saan we meet together. Why? Because we encourage, it encourages us to run the race of faith with endurance. Talagang kahit anong pagsubok ang pinagdaraanan, talagang magpapatuloy at magpapatuloy. Amen po ba? Kasi makita mo pa lang yung mga kapatiran kung ano yung kanilang mga karanasan nai-encourage ka na. Bakit siya nagpapatuloy? Ako hindi. So, magpapatuloy ka ngayon. So, pag nagpatuloy ka, makikita ka rin ng iba. May encourage din yung iba. Doon po nakikita po natin yung impact. Amen po ba? Next is, they help us see things we otherwise would miss in ourselves, which help us grow spiritually. Minsan merong mga bagay na hindi natin nakikita tayo mismo. Amen po ba? Tayo mismo hindi natin nakikita yung sarili natin. Kaya minsan, nami-miss point natin yun Pero dahil sa iba, nakikita nila yung opportunity, yung privilege, kaya nasasabi nila, oh Brad, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya ang mahalaga po na merong meeting together. Meeting together. Kasi nag-grow spiritual. Kaya nga kung tayo po ay magkakaroon po ng kasama, dapat ang magkakasama natin spiritual din. Kasi bakit? Kapag worldly, tiyak, hindi ka lalago. Pero kapag spiritual po siya, nakikita niya kung ano man yung mga bagay na hindi mo nakikita sa sarili mo. Kaya doon, may encourage po tayo. Amen po ba? Next is, it encourages us to pursue the things of God. Na-encourage tayo na
ipagpatuloy natin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Hello? Kapag tayo po ay dumadalo sa mga pagtitipon, when we meet together. Amen po ba? Ayan. Encourage us to pursue the things of God. Hindi po yung sa sanlibutan, kundi yung sa Panginoon. Kaya nga po yung narinig ko na sabi ko, grabe. Nakakalungkot yun. Nung malaman kong nakikilib-in na siya. Kinumusta ko po siya sa tatay niya eh. Sabi niya sa akin, kwento niya, ay hindi na umuwi sa amin. Kaya nga, mga kapatid, meeting together. Ito po, it encourages us to pursue. Ano po ba yung dahilan? Bakit tayo nabubuhay? We live, we move, we exist because of Him. Amen po ba? Kaya kapag tayo ay nandito, tandaan niyo po, lalo pong mag-aalab yung ating puso na kung saan paglingkuran natin ang Diyos na buhay. Sapagkat ang ating paglilingkod ay hindi po, burden. Hindi rin siya pinilit tayo na inilagay ng Panginoon, kundi pribilehiyo. Pinili tayo ng Diyos. Sa dinami-dami ng mga tao, we are privileged to serve God. Amen po ba? Pribilehiyo. Kaya nga po dito makikita natin dito, habang nakikita natin yung iba na nagpapatuloy, na-encourage po tayo na ipagpatuloy natin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Next is, they hold us accountable to live out what we say we believe. Kung ano po yung sinasabi natin, pinaniniwalaan po natin. Bakit? Sapagkat tayo pong lahat ay accountable sa isa't isa. Kaya kung ano po ang sinasabi ng Scripture na kung maglilingkod tayo sa Diyos, hindi sa tao. At ito po ay gagawin natin. Why? We believe na kapag ginawa mo yan, nalulugod natin ang Diyos. Kaya nga, meeting together, malaki po ang impact po nito. Kaya nga sa early churches ay talagang everyday, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Okay? So ito po yung mga ilang bagay na makikita po natin doon sa kapag tayo po ay laging nagkakatipon-tipon bilang mga mananampalataya. Kaya po mahalaga yung mga iba't ibang department ng ministries, mahalaga na meron po kayong gawing pagtitipon. Amen po ba? Magkaroon po kayo ng fellowship para ma-develop po natin yung tinatawag na relationship. Halimbawa, ikaw ay nasa Asherat Ministry. Doon ka sa chapter ng ibang chapter natin, ikaw ay chairman. Magkaroon kayo ng fellowship. Kung hindi mo man sila ma-meet ng face-to-face, hybrid na ngayon, pwede kayong mag-meet ng via Zoom. Amen po ba? Gumawa po tayo ng strategy na magkaroon tayo ng pagtitipon. Sa panahon ngayon, hybrid na. Pwede tayong magkatipon-tipon kahit na hindi tayo nagsasama-sama na nagkikita-kita face-to-face. Pero pwede pa rin tayo mag-face-to-face, mukha sa mukha. Mukha lang ang nakikita. Via Zoom, via Messenger, via Viber. So, social media. Pwede po natin gamitin yon. Actually, ako po ay, bigyan ko po kayo ng example, ako po ay nakikipag-meet sa iba't ibang probinsya kahit nandito po ako sa Manila.
Oh, ang galing pastor ha, nakakarating ka na iba't ibang probinsya, nasa Manila ka. So ang ibig ko pong sabihin ay, nakakausap ko po yung mga pinuntahan po natin nung mga nakaraan kahit nandito po ako sa Manila. Katulad po nung nasa Ilocos, lagi po twice na po kaming nagmi-meet. Mula nung nagbigay siya ng ano sa akin, nag-hi siya sa akin. Sabi niya, "Hi, Pastor." Sinagot ko siya, "Hello, sister." Nakalimutan ko nga yung pangalan eh. Tinignan ko pa yung kanyang ano eh. "Hello, sister." Nung makita ko siya, tumawag ako sa kanya. Hanggang sa, ang dami niyang tanong. Tapos yun, nung una, sinagot ko lahat ng tanong niya. Then, nag-share ako sa kanya, tapos pinag-pray ko siya. Tapos sumunod, nakalimutan ko na naman yung schedule namin. Siya na naman ulit ang nagbigay ng ano. Kaya, sabi ko, bakit kaya hindi ko gawin na weekly, na magmi-meet itong mga probinsya. Kaya nung nakaraang nagtawag ako ng mga pinagsama-sama ko po yan. Ilocos, Davao, Nueva Ecija. So malalayo po yung lugar niyan. Sinama ko nga po si Sister Roan eh. Sabi ko, medyo malayo Sister Roan sa akin eh. Nasa Benteriales. Malayo-layo. So, sinama ko yung ibang mga kapatiran natin na hindi ko sila nami-meet, hindi ko sila nakakausap para ma-encourage po itong mga nasa probinsya. Amen po ba? So, meeting together, napakahalaga. Katulad po nitong sinabi ko kanina, it encourages us to run the race of faith with endurance. They help us see things we otherwise would miss in ourselves, which helps us grow spiritually. It encourages us to pursue the things of God. They hold us accountable to live out what we say we believe. So tingnan po ninyo, malaki po ang magagawa po nito. Kaya kung tayo po ay nasa ministry, kung tayo ay mga leader, gawin po natin ito. Mga pastors, gawin po natin to, magano tayo. I-meet po natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi natin sila nakakausap. I-meet natin kahit malayo po sila. Amen po ba? Ito po ay meeting together. Malaki po ang magiging ambag po nito sa pananampalataya po nila. They will grow spiritually. Amen po ba? Hello? Agree po ba kayo sa sinasabi ko? Gagawin po ba natin o hindi? Gusto po ba natin gawin o hindi? Hello? Taas ang kamay ng gustong gawin ito. Taas ang kamay. Yan. Yung iba hindi nyo po gagawin. Gawin po ninyo. Kasi bakit? Malaki po ang impact. Meeting together nga sa Bible, everyday po sila. Kaya kung meron po tayong bakante na araw, hanapin niyo po yun habang nagpapahinga po tayo. Huwag nating sayangin yung bawat oras. Mga kapatid, malapit nang dumating si Christ. Tignan po ninyo, gusto ko pong basahin natin ulit, Hebrew 10:25. Ano po yung sinasabi sa Hebrew 10:25? Sabi niya dyan, not neglecting to meet together, as it the habit of some, but encouraging one another even more as you see the day of the Lord coming. Ano po ba? Palayo ba o nearer? Malapit na pong dumating si Christ. Malapit na. Hindi ho palayo. Palapit na palapit. Kung noon, naririnig ko, Jesus coming soon. Mga kapatid, mas malapit na po ngayon. Bakit? Nangyayari na po yung mga nakasulat sa Matthew 24, Matthew 25, yung salita ng Panginoon na hango sa Matthew, Mark, Luke, John. Yung scripture na kung nagsasabi ng yung pagkukomisyon ng Panginoon sa mga disipulo niya at pagbibigay niya ng mga instruction on how to make disciple.
So nandoon po yung instruction ng ating Panginoon, kaya wala tayong dapat ikatakot. Dapat naintindihan po natin ito. Kaya nga, ito po, so to encourage one another to love, mahalaga po na maintindihan po natin ito. Meet together. Amen po ba? Kaya gusto po ninyong magkaroon po kayo ng mga madidisipulo. Gumawa po tayo ng nung unang ako po ay makakilala sa Panginoon, ang unang-unang narinig ko ay Bible study. Bible study. So nagba-Bible study kami, tapos nung sumunod na dumating yung kay Dr. Yonggi Cho, yung cell group. Yan. So nag-cell group naman. So mas maliit siya. Kumbaga dapat meron kang 7, kasama ka na doon. Sa 7. O, pang 8 ka ba o pang 7 lang, di ba? Kasama ka na doon. So yun yung cell group. Tapos dumating naman yung kay Cesar Castellanos, yung G12. Yan. So maraming mga iba't ibang uri ng tinatawag na disciple making. Pero tandaan po natin, ang Bible ay meron pong halimbawa talaga na ipinakita. Kaya nga dito po kung malakihan yung ating gathering o maliit, basta meron po tayong gagawin na gathering ay malaki po ang magiging impact nito sa atin at sa iba. Amen po ba? So malaki ang magiging impact nito. Kaya wag mo nating kaliligtaan. So balikan po natin yung komisyon ng ating Panginoon sa mga disciple niya. Christ's commission sa John 13 verse 34 to 35. Next. Sabi ng ating Panginoon diyan, I am giving you a new commandment to love one another. Just as I have loved you, you also should love one another. Verse 35. This is how everyone will know that you are my disciples if you have loved one another. Mga kapatid, makikita na tayo ay mga disipulo ng ating Panginoon if we love one another. Pag tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. Ngayon, yung paano ba natin may papakita ito na yung love one another? Paano ba natin nauunawaan yung sinasabi ng Biblia na love one another? So dito makikita po natin yung sinasabi ng ating Panginoon, love one another. Yung command ng ating Panginoon na love one another, tinignan ko po siya kung ano po yung nakapaloob doon. Number 1 is brotherly affection. Pag sinabing love one another, ay yung brotherly affection. Parang yung mga nakita ko nga po yung mga fraternity. Bagamat hindi ko naman itinataas ang mga fraternity, pero tingnan po ninyo, yung mga kasama sa fraternity, pagka ginulpi yung kasama nila, huyog yan. Di ba? Tatawag yan ng ginulpi ako doon. O, pupuntahan nila, mas marami sila. Ganun ang mga rest back. Yan, yung sinasabi nila, re-rest backin nila. Mga kapatid, ito po, iba po ang sa atin . Yung tinatawag na brotherly affection, yung tinatawag na showing honor. Sa Romans chapter 12 verse 10. Tingnan po ninyo. Yung sinasabi ng Romans chapter 12 verse 10, be devoted to each other with mutual affection. Excel at showing respect for each other. Tingnan mo yung merong honor.
yung verse na yung version na merong honor. Yan. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Mga kapatid, yung merong, pag sinabing honor, parang katulad ng mga congressman, mga politician, honorable ang tawag nila dahil sa kanilang posisyon. Unawain po nating maigi ito. We honor them kasi nasa posisyon sila. Pero dito, makikita po natin dito yung brotherly affection, bakit sinabi niya na, showing honor. Pag sinabing showing honor, talagang mataas po yung respeto ba? Yung respeto natin sa kapatiran. Yun yung pag-ibig na gustong ipakita ng Panginoon. We respect. Mataas yung paggalang. Na kahit saan siya pumunta, dahil kapatiran siya, ginagalang mo siya. Amen po ba? Lalo na po yung mga kapatid sa pananampalataya. Hindi mo pwedeng hindi igalang yan. Kaya nga, mahalaga na meron tayong respect to one another. Kaya dito makikita natin na kapag tayo po ay meron tinatawag na brotherly affection, ipinapakita po natin na we honor each and every one of us. Amen po ba? Lalong-lalo na kapag ang kaharap natin, unbeliever. Hello? Mga kapatid, we honor our brother. Next is loving earnestly. Loving earnestly. Yung pag-ibig na ito, mga kapatid, it covers all sin, multitudes of sin. Sa 1 Peter chapter 4, verse 8. Ano po ang sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 8? And above all things, have fervent... Hindi yan. Yan. Above all, continue to love each other deeply. Yan. Because love covers a multitude of sin. Mga kapatid, yung pagmamahal na ibinigay ng Panginoon sa atin, yan po yung maisasalba mo sa kasalanan, yung kapatiran, dahil meron tayong tinatawag na pag-ibig na kung saan talagang malalim po yan Yung pinaguhugutan niya. Malalim. Hindi siya mababaw. Hindi siya mababaw. Dahil nga, mahal siya ng Panginoon, mahal mo rin siya. Nakuha po natin, minahal tayo ng Panginoon, mahal din siya ng Panginoon, kaya dapat mo rin siyang mahalin. Kaya doon po sa ng ating Panginoon kung paano siya nagpamalas ng pag-ibig. Sa Romans chapter 5 verse 8, kahit na tayo ay makasalanan, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Di ba? Tingnan po ninyo. But God demonstrated His love for us by the fact that the Messiah died for us while we were still sinners. Yan po yun. Yung exact presentation ng loving earnestly. It covers multitudes of sin. Kaya nga mga kapatid, ito po yung pag-ibig na dapat meron po tayo.
Next is love from God. Love from God, born of God and knows Him. Sa 1 John chapter 4 verse 7, lahat po ng mga nagmamahal sa Diyos, pagka tayo po ay nagmamahal sa kapatiran, minamahal natin ang Diyos, ay ang kapatiran dahil kilala natin ang Diyos at tayo ay mula sa Diyos. Amen po ba? Ito po yung love na sinasabi ng ating Panginoon na dapat nakikita po sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Sabi diyan, "Dear friends, let us continually love one another because love comes from God. Everyone who loves has been born from God and knows God." Sa verse 11, "The person who does not love does not know God, because God is love." Ibig sabihin, kaya tayo magmamahal, we belong to God. And we know God. Amen po ba? Kaya sa loob ng church, makikita mo talaga yung mga nagmamahal. Amen po ba? Kasi kilala mo ang Diyos eh. Amen po ba? Kilala po natin ang Diyos. Pagka sinabing kilala mo ang Diyos, automatic yan, magmamahal ka. Amen po ba? So tingnan po ninyo, ano po yung effect ng pagmamahalan ng bawat mananampalataya? Tingnan po ninyo, yung believers' love to others. Ano yung nagiging effect? Meron pong dalawang effect po ito. Number one, it allows the world to see who really God is. Ito po yung effect. Once na nakikita ng mga kapatiran sa loob ng mga tao, even yung unbelievers, nakikita nila how we love one another. Ito yung effect. We allows the world to see who really God is. Kapag meron po tayong pagmamahalan sa isa't isa. Number two, it demonstrates a transformed Christ-like life. Mga kapatid, pinapakita po natin yung pamumuhay na kung saan talagang binago ng ating Panginoon. Hindi ho yung pakitang tao na mabait ka pero sa loob may kulo. Amen po ba? Talagang we are demonstrating yung transformed Christ-like life. Yan po ang yan po yung effect kapag ka nagmamahalan po tayo sa isa't isa. Amen po ba? 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Ano po ang sinasabi diyan? "Dear friend, let us continually love one another because love comes from God. Everyone who loves has been born from God and knows God." Verse 8, "The person who does not love does not know God because God is love." Kaya nga dito, pag nakikita ng mga tao na nagmamahalan ang mga mananampalataya sa loob ng church, we allow them to see who really God is. And we demonstrate a transformed Christ-like life. So pag nakita nila yon, sila man ay, gusto ko rin. Di ba? Pag nakikita po nila yon. Pero tandaan po ninyo, pag sa loob ng church, hindi tayo nagmamahalan.
ang hirap pong may pakita kung sino ang Diyos. Amen po ba? Pagkasiraan po tayo sa isa't isa. Walang pagkakaisa. Walang pagtutulungan. Isa lang ang bumubuhat ng buhatin. Oh, bahala sila dyan. Bahala siya dyan. Mga kapatid, hindi ganun. Pare-parehas po tayong bubuhat ng mga buhatin. Amen po ba? Hindi po dapat iisa lang. Okay, how do we practice itong pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon, love one another? So practice loving like our God. Paano po ito? Number 1, sacrificially. Kaya po ba nating magmahal ng kaya mo mag-sacrifice? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ano pong sinasabi diyan? God made the one who did not know sin to be sin for us, so that God's righteousness, andali lang, bakit lumipat ka na? Verse 21, 5:21. Yan. God made the one who did not know sin to be sin for us, so that God's righteousness would be produced in us. Tingnan po ninyo, Jesus sacrificially gave His life. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin, para tayo po na makasalanan ay magkaroon ng katwiran. Hindi siya makasalanan, pero ginawa niyang maging makasalanan siya para lang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. He sacrificed Himself. Kaya nga po tayo, kung magmamahal tayo, kaya ba nating magsakripisyo para sa iba? Lalo na sa kapatiran. Taas ang kamay ng kayang magsacrifice. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Kahit hirap ka na, kaya mo mag-sacrifice? Hello? Sino po ritong nahihirapan na? Sino ritong napapagod na sa inyong mga ginagawa? Parang sa anak lang yan eh. Pagod na pagod ka ng magano. Bunganga ka sa umaga. Ay, kabisi kayo ng maaga. Gumigising, nagluluto ka pa rin. Di ba? Babangon ka ng maaga, nagbubunga ka sa kanila. Di ba? Pero mahal mo sila. Binibigay mo yung lahat ng sakripisyo mo. Kaya nga kahapon nga hindi ko na na-post yung Tears of Joy ni Sister Joy. Nung lumapit na yung mga nag-graduates, tapos inabot yung mga certificate nila. Yung medal nila, sinuot. Tapos, merong certificate na binigay si Sister Janea. Talagang iyak si Sister Joy. Lalagay ko sana sa post ko, Tears of Joy. Di ba? Hindi totoo, ako man ay naiyak din. Pero hindi niya lang nakita. Kasi ang mga lalaki kasi hindi talaga yan nagpapakita ng para kunwari. Pero umiyak ako Talagang nabagbag yung damdamin ko kasi grabe, aga-aga mong gigising, tapos maghahatid ka, susunduin mo. Kaya binigyan ako ng certificate Certificate of Appreciation, most agang maghatid at magsundo. Ayan. Mga kapatid, sacrifice. Kaya mo magsakripisyo. Kasi bakit? Mahal mo yan. So, ganun din po ang Panginoon. Yan yung pagmamahal na pinapakita ng Diyos. Kaya sa bawat isa po sa atin, kahit mahirap, yung mga ginagawa po nating paglilingkod ngayon, we are sacrificing. Amen po ba? Hindi lang yung yung oras natin ang binibigay natin, even yung pagod. Amen po ba? Mag-aayos ka dyan, tapos guguluhin na naman ulit, tapos maglilinis ka, tapos magdudumi na naman sila. Di ba? Tapos, yung mga music naman, magpa-practice.
kanya-kanyang pamasahe, di naman kayo binibigyan ng pamasahe. Di ba, sacrifice? Ito yun eh, yung sinasabi ng Panginoon. Sacrificially. Next, loving our God selflessly. Yan. Talagang kakalimutan mo talaga yung sarili mo. Amen po ba? So Mark chapter 10 verse 45. Sa Mark chapter 10 verse 45. Because even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Tingnan niyo, ang ating Panginoong Jesucristo hindi siya nagpunta rito para paglingkuran, kundi siya ang maglingkod. Kaya sa bawat isa sa atin, serve one another. Paglingkuran natin ang isa't isa. Nakuha niyo po ba yon? Hindi lang tayo ang paglilingkuran, kundi paglilingkuran natin yung isa't isa. Nakita ko po ito. Nung ako po'y bata pa sa ministeryo, talagang naging driver po ako ng pastor po namin. Atid sundo nung anak niya, tapos nahatid ko rin siya sa airport, tatawagin niya ako, pupunta akong Bunlo, talagang nagmamadali ako, pupunta ako doon. Nagde-drive ako. Pinaglingkuran ko yung pastor namin noon. Ngayon, dahil ginawa ko yon at ngayon nagpapastor ako, may nagda-drive naman din sa akin ngayon. Di ba? Kasi noon ginawa kong maglingkod eh. Naglingkod ako sa pastor namin noon. Hatid sundo ako sa kanila. O ngayon naman, nararanasan ko yung ginawa ko noon. May nagda-drive din sa akin. Libre, walang bayad. Eh noon din, libre din ako, walang bayad eh. Hindi naman ako binabayaran noon. Kaya nga sa bawat isa sa atin, kung ano yung paglilingkod na ginagawa mo, doon sa mga senior mo, sa mga leader mo, time will come, ikaw din mararanasan mo yan. Amen po ba? Serve one another nga eh. Kaya kung ano yung paglilingkod na ginawa mo na, mararanasan mo rin sa buhay mo. Amen po ba? Hayaan po natin. Maging tapat po tayong maglingkod. Tingnan po ninyo, babalik po yan sa atin. Akala nyo wala akong magbabalik niyan? Babalik po yan. Yung paglilingkod na ginawa ho natin, ibabalik ng Diyos yan sa atin. Kaya nga, ito po yung sinasabi diyan, selflessly. Huwag nating isipin na parang lugi ata ako Huwag niyong iisipin ng ganon. Yung totoong pag-ibig na ginawa rin ng ating Panginoon, hindi ho siya naglingkod para sa sarili niya, kundi dumating siya sa lupa para maglingkod po sa atin. Amen po ba? Kaya ito po yung lagi po natin tatandaan. Sa paglilingkod sa Panginoon, huwag mong isipin na lagi na lang ikaw inuutusan. Okay lang yun. Ako nga noon, pag inuutusan ako, sayang-saya ako noon eh. Masaya ako pag ginutusan ako. Sa inyo po ngayon, masaya ba kayo ngayon pag inuutusan? Hello? Masaya po ba tayo pag inuutusan? Ako, masaya ako noon. Kami nila Sister Joy noon, masaya kami pagka sinabi nila, gawin mo to. Alam nyo, marami tayong mararanasan na once na ginawa mo na, parang nakalimutan mo na yung sarili mo. May mga pagkakataon pa na talagang sa buhay po natin talagang pahinga mo na lang eh. Pahinga mo na lang pero ipaglilingkod mo pa. Amen po ba? Yan po yung sinasabi dito. Selflessly. Kaya nga tayo po na lingkod ng Panginoon, 24/7 po tayo. On call. Yung mga doktor, di ba, merong mga nakalagay sa kanilang doctors on call.
Pero sa atin, mga lingkod ng Panginoon, 24/7 yan. Kahit tulog na tulog ka, pagka tinawagan ka ng mga kapatiran, gigising at gigising ka. Natatandaan ko pa dati, meron tayong kapatiran na dito po sa ano yun eh. Natatandaan mo ba yun, Sister Esther? Anong bang taga-Mapulang lupa? Na meron anak na nagastos niya yung ano, mami, natatandaan mo yun? Yung load, 13,000 yung ano, yung laman. 13,000, ano, naubos niya yun. Dapat, binaranggay nga sila doon sa lugar nila, Jay. Anong lugar yon? Ha? Hindi sila Jay, yung lugar nila sa Novaliches. Pumunta po kami doon. Inabot kami ng madaling araw para lang makipag-areglo doon sa may-ari nung pinapasukan niya. Talagang binalandra ko po yung mukha ko. Sabi ko doon sa may-ari, pagpaumanhin nyo na po, ako po ay humihingi ng pasensya po sa inyo sa nagawa po nitong anak po ng aming kapatiran. Talagang binalandra ko yung mukha ko sa kanya. Kasi bakit? We serve selflessly. Kahit puyat-puyat, talagang nagkanda puyat-puyat, dahil mahal natin yung kapatiran. Amen po ba? Nakukuha po ba natin yung how we love one another? Ito yun, selflessly. Hindi ka naghahanap ng kapalit sa kanila. Pag sa iba, katulad meron kang ginawa, kailangan bayaran yung serbisyo mo. Di ba? May oras pa yan. Kada oras, merong rate yan. Sa atin, wala ho tayong rate. Basta tinawag ka, kinailangan ng tungkulin mo bilang ikaw ay isang lingkod ng Panginoon, serve selflessly. Kahit anong klase yan. Lalong-lalo na kapag kapatiran. Amen po ba? Kaya binalandra ko talaga yung mukha ko doon. Nagpakilala po ako na pastor po nila ako. So yun, alam niyo po ba na pumayag yung may-ari. Sabi niya, sige po, kausapin niyo na lang po sila na bayaran na lang po nila. Talagang ako naman ang nakiusap dito sa kapatiran. Sabi ko, bayaran niyo yan. Sasakalin ko kayo. Hindi o ganon. Hindi ko naman sinabing sasakalin ko kayo. Sabi ko, ngayon pinagbigyan po kayo, ganito, ganyan, ganyan. Unti-unti nyo na lang bayaran. So unti-unti binayaran po nila yon hanggang sa matapos po nila. So at least natulungan natin yung kapatiran na yon. Ngayon, malaki na siguro yun eh. Malaki na siguro siya. Kasi noon, mga nasa, siguro mga 18 years old. 18 years old pa lang yung batang yun. 18 years old. Next is unconditionally. Unconditionally. Sa Romans chapter 5 verse 8, tingnan po ninyo pag sinabing unconditionally, kahit ano pa man yung kasalanan. Di ba? Unconditional yung pagmamahal. Katulad ng Diyos. Di ba? Okay. Kailan po natin dapat gawin itong mga to? Yung sacrificially, selflessly, unconditionally. Tingnan po natin. Kailan? When? Ito po yung mga verses sa Bible na po natin. Mga kapatid, tandaan po ninyo, yung iba hindi po kayo nagsusulat. Checkin ko yung mga notebook ninyo. Pag wala kayong naisulat, yan. Tandaan po ninyo, magsulat kayo. Ang mga Berean church, tandaan po ninyo, sinusulat nila yung mga ni Paul. At pagkatapos may sulat yan, chinecheck nila pag uwi nila sa bahay. Amen po ba? Bigyan ko po kayo ng isang quotation. Ang malabong tinta
ay mas mainam kesa sa matalas na kaisipan. Okay? Nakuha po ninyo, ang malabong tinta ay mas mainam kaysa sa matalas na kaisipan. Kahit gaano katalas ang kaisipan mo, pagdating mo sa labas, pag tinanong ko kayo, ano yung natutunan mo? Pastor, ang ganda po. Ang galing. Ano yung nga natutunan mo? Pastor, ang galing po. Ano nga yung natutunan mo? Ay, ang galing po, Pastor. Mas mainam po yung malabong tinta. Alam niyo po, nung time na ako po ay na bagong mananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon, marami po akong notebook. Kahit hindi ko na isusulat lahat, ang mahalaga meron po akong naisulat. Kahit na merong mga kulang-kulang yan, kasi mabilis yung noon, wala pang ganyan. Mapalad do tayo ngayon, merong PowerPoint. Noon, salita lang ng salita ang pastor. Habang nagtuturo siya, sulat ka ng sulat. Hindi mo nga masundan lahat pero at least meron kang naisulat. Kahit ang gulo-gulo ng notebook, lumago po ako doon. Maniwala po kayo, totoo po ito sinasabi ko sa inyo. Ang taong nagsusulat, biblical po yan Berean Church. Nagsusulat yan. Pagkatapos po nilang magsulat, titignan nila kung tama yung pinagsasabi ni Apostol Paul. Si Paul na yan chinecheck nila. Baka mamaya mga tinuturo ko, hindi na dapat. Kaya dapat magsulat kayo para ma-check ninyo sa bahay. Okay? Ephesians chapter 4, verse 32. Ano po yung sinasabi diyan? Ephesians chapter 4, and be kind to one another, compassionate, forgiving one another, just as God has forgiven you in the Messiah. Okay? So, kailan po tayo dapat gawin yung sacrificially, selflessly, unconditionally? Yan po yung sinasabi ng Biblia sa sulat ni Apostol Pablo. Be kind to one another, compassionate, forgiving one another, just as God has forgiven you in the Messiah. Mga kapatid, dapat maging compassionate tayo. Kahit na hindi compassionate yung kaharap natin. Amen po ba? Manatili po tayong compassionate. Hindi po dapat nawawala yun. Kasi ito po ang Diyos Kaya nga sa bawat isa po sa atin, tignan po natin, kailan natin gagawin ito? Ginawa ng Panginoon yan. Kaya sa bawat isa po sa atin, kung ang kaharap po natin ay talagang mahirap. Tignan po ninyo sabi pa rito sa Colossians 3:13, mga difficult people ang makakaharap natin. Tignan nyo, be tolerant of one another and forgive each other if anyone has a complaint against another, just as the Lord has forgiven you, you also should forgive. Amen po ba? Merong mga nagko-complain, kumbaga difficult people. Sa ibang salin po kasi nakalagay diyan, difficult people. Mahirap, may mga mahirap intindihin. May mahirap unawain. Pero alam niyo po ba na maging compassionate po tayo? Hindi po dapat mawala ito. Kaya yung pag-ibig natin sa kapatiran, kaya nga one time, yun nga ang kapatiran na nagsabi sa akin na sabi niya, di ko man lang daw natulungan nung panahon na kailangan niya ng tulong. Minsan nag-chat sa akin, kailangan ng pagkain, hindi ko nabigyan. Pero nakakalimutan niya, nung time na siya nakulong, paglabas niya sa kulungan, sinong tumulong sa kanya? Alam po ni Sister Esther yan. Nasa Tarlac po kami mag-anak. Tumawag sa akin Sister Esther, Pastor, nandito si ganito, ganyan-ganyan. Ayaw daw siyang tanggapin ng pamilya niya. Ayaw siyang tanggapin ng kapatiran. Sabi ko kay Teter, sige, pakainin mo muna, Ter. At patulugin mo muna dyan. Pinatira ko po doon sa inuupahan namin doon. Kila Teter.
Tapos, sabi niya, hindi ko man lang daw siya natulungan. Mga kapatid, difficult people. Tumawag ulit yan. Tinawagan ulit ako. Ewan ko, wala akong maramdaman na kahit anumang galit. Tumawag siya. Kinausap ko siya. Sabi ko, oh, kamusta ka na? Buksan mo yung ano mo kasi gusto kong makita yung mukha niya. Excited ako makita siya. Hindi yung galit ka na, ayaw mo nang makita yung pagmumukha niya kasi masama yung ginawa sa'yo. Mga kapatid, gusto ko siya makita, excited ako makita siya. Kaya lang, sabi niya, Pastor, nag-chat siya eh. Pastor, pwede mo ba akong tulungan? Sabi niya. So, tumawag ako. Tapos, nagbukas siya, tapos sinarado. Sabi ko, ba't di ka magbukas? Pastor, sira po yung cellphone ko. Ayan. Alam niyo po ba na, bakit ko kinukwento ito? Gusto ko pong makita po ninyo na difficult people. Hindi ko kinukwento ito na sinisiraan siya. Wala akong binabanggit na pangalan. Pero kinukwento ko ito para makita po ninyo yung compassionate. Alam niyo po ba na gusto kong ibalik siya rito? Gusto ko siyang ibalik. Bakit? Sapagkat nabalitaan ko, sinabi sa akin, 3:00 ng madaling araw, hawak niya emperador, nakita siya dyan, naglalakad dyan. Yun yung nagiging sa puso ko eh. Nababagbag yung puso ko. Mula nung nawala siya, lagi na lang umiinom. Hindi katulad nung nasa atin, paminsan-minsan lang. Isang beses, nakikainuman niya si anak ni Sister Esther. Pero napipigilan siya. Bakit? Kasi nababantayan. Iba po yung meron nagbabantay sa atin. Yun po yung sinasabing compassionate. Pagtitiisan mo, pagtsatsagaan mo, na talagang babantayan mo sila hanggang sa maituwid yung mga likong gawain. Amen po ba? Hindi ho wala na. Asan na yung tinatawag na sacrificially, selflessly, unconditionally? Mga kapatid, ang Diyos hindi ho nagsasawa po sa atin. Hanggang ngayon, tandaan po ninyo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Inaayos pa rin po tayo ng Diyos. Kaya sa bawat isa po sa atin, maging matyaga po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kung nakikita ninyo na ganun yung kapatiran, magtiyaga po tayo sa kanila. Ipakita pa rin natin yung pagmamahal sa kanila. Okay? 1 John 3:18. Little children, we must stop expressing love merely by our words and manner of speech. We must love also in action and in truth. Mga kapatid, hindi lamang po sa salita, kundi gawin po natin siya. Totoo bang mahal natin yung kapatiran? Kahit niloloko ka na, magmahal ka pa rin. Mahalin pa rin natin sila. Bakit? Tayo rin eh. Hindi ba natin niloloko minsan ng Diyos? Hello? Hindi ba natin niloloko minsan ng Diyos? Honestly speaking, minsan niloloko natin ng Diyos eh. Minsan nagtatamad-tamaran tayo. Pag tinamad tayo, dami nating dahilan. Amen po ba? Pero naging compassionate ang Lord. Tuloy pa rin ang pagmamahal niya. Kaya sa bawat isa po sa atin, wag po nating iisipin na tayo po ay, nagsawa na sa kapatiran. Tuloy po tayong magmahal. Amen po ba? Huwag nating pagsawaan. Patuloy pa rin nating ipakita yung pag-ibig. In action na, hindi lamang po sa bibig. Okay? Romans 14 verse 19.
Romans 14, verse 19. Okay? For if your brother, therefore let's keep on pursuing those things that bring peace and that lead to building up one another. Okay? So, patuloy tayong mag-build to one another. Hayaan po natin na i-build up natin sila hanggang sa alam niyo po ba yung kaisipan ng mga komunista? Ang China, ganito po yung kaisipan nila sa mga businessman. Tinutulungan po nila yung nila. Bibigyan nila ng puhunan. Bumagsak, bibigyan nila ulit. Hanggang sa ma-develop siya, bibigyan ng puhunan niya. Kaya tingnan po ninyo yung mga incheck sa pagdating sa business. Meron na kayong nakitang mga incheck na bumagsak? Kahit nga yung mga yung mga drug lord Naubos ba yung mga incheck na drug lord? Meron na bang naubos? Nawala? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin sila. Bakit? Pag bumagsak yon, meron na naman magbibigay sa kanila ng iba Pero ang gusto kong i-point dito, yung kanilang paano sila nagtutulungan. Meron akong kilalang isang Chinese. Sila? Walang tigil yung tulong sa kanya. Talagang tinutulungan siya hanggang sa ma-develop yung kanyang negosyo. Ganun po sila. Kaya sa bawat isa po sa atin, build one another. Huwag mo nating iwanan yung kapatiran natin na mahina. Kung mahina siya, hayaan natin, encourage natin hanggang sa ma-develop siya fully sa ating Panginoon. 1 Thessalonians 5:11. So then, encourage one another and build each other up as you are doing. Okay? So, ito po yung dapat po nating gawin. Huwag tayong magsawa hanggang sa makita natin na ma-develop ang bawat isa. Okay, 5 love languages. Kung paano po natin i-express itong love na ito. Okay? Ayon kay Gary Chapman. So, si Gary Chapman ay meron siyang libro na, ano ba yung title ng libro na ginawa niya? Yung title na The Love That Lasts, The Secret of Love That Lasts. The Secret of Love That Lasts. So yun po yung ginawa niyang libro at ito po ay talagang patok na patok. So meron pong 5 love languages na kung saan malaki ang impact nito kapag ginawa po natin sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa kapatiran. Amen po ba? Number 1, words of affirmation. Okay? Yung encourage natin, kapatid, magpatuloy ka. Ano yan? Malaking bagay yan. Yung kumustahin mo siya, kapatid, kamusta ka na? Ano bang balita na sa'yo? Yun Pagka nangungumusta po tayo sa mga kapatiran, malaking bagay po yan. So gawin po natin. Amen po ba? Hello? Kamustahin po natin. Pag hindi na natin nakikita, tawag tayo kaagad sa kanya. Kapatid, kamusta ka na? Ano na bang balita sa'yo? Yan. Yung bang pagkakinausap mo, talagang may encourage siya. Hindi yung, pambira ka naman, tagal-tagal mo nang di umatin, siguro masama ginagawa mo, no? Ganun kagad ang banat mo. Naku, ewan ko lang kung ma-encourage mo yon. Pagka kinamusta mo siya, words of affirmation. Kapatid, kamusta ka na? Ano nang balita sa'yo? Ano nang ginagawa mo? So yun po. Number 2, acts of service. Yan. Alam niyo po ba yung konting tulong sa mga kapatiran na tutulungan natin sila sa mga ibang ginagawa po nila? Halimbawa, may naglilipat na kapatiran. Mag-offer ka ng service. Gusto mo tulungan ka namin. Yan. Yung mga ganun ba? Mga kapatid, dapat meron po tayong ganun na alam mong merong kailangan na gawin. O, katulad nung ginagawa ni Sister Ruby. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Ruby. Tingnan ninyo, yung act of service na kung saan pinapakita niya yung pag-ibig, yun yung pag-ibig ng Diyos. So, pagod siya, walang bayad yon.
Na kung saan sinamahan niya si Sister Pia, nung nakaraan, dalawa pa sila, oh. Di ba? Acts of service yan. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, ipadama po natin yan. Para maramdaman nila na they are loved. Mahal natin sila. Mahal natin ang isa't isa. Gumawa po tayo ng mga acts of service. Na kung saan di ka naghahanap ng bayad. Walang bayad yan. Libre. Mag-offer ka, ikaw mismo. Gusto mo tulungan kita? Yung mga ganon. Okay, next is gifts. Regalo. Alam niyo yung pagbibigay ng something na talagang ma-appreciate niya. Hindi naman yung regalo na bibigyan mo siya ng bonggang regalo. Pagka mahal-mahal mga kapatid, yung pagbibigay ng regalo, ito yung parang, pinapakita mo yung act of love. Hindi ka nagbigay ng regalo dahil meron kang gustong kapalit. Nagbigay ka ng regalo because of God's love. Okay? Alam niyo, malaki po ang impact nito. Malaki ang impact niyan kasi yung lang magbigay ka ng something sa isang tao, kahit maliit na bagay lang, ma-appreciate niya yun. Alam niyo, sa tao, pagka binibigyan siya, lalo na po kapag minsan sa mga maraming pera, hindi ho nila binibigyan yan Pag marami kang pera, alam nilang marami kang pera, hindi ka nila bibigyan. Pero yung maraming pera, pag meron kang binigay sa kanyang simple things, na-appreciate niya kasi lagi na lang siya nagbibigay. Lagi na lang siya nagbibigay. Kaya nga, ito po ang laking bagay nito. Giving gifts. Kaya ako magbigay kayo ng regalo sa akin lahat Parang inano na kaagad no? Hindi Sa bawat isa po yan. I-apply po natin ito. Simpleng lang. Parang appreciation lang sa mga kapatiran. At meron din po akong na-appreciate na isang kapatiran na talagang nagregalo siya. Talagang I really appreciate yung pagmamahal niya sa kapatiran. Nakasama niyang kasama niyang tumutugtog din sa banda. Yan. So, hindi ko na sasabihin yung pangalan kasi sa pagbibigay hindi mo na kailangan sabihin yung pangalan. Pero I really appreciate it. Talagang malakas ang impact nito. Na pinapakita natin yung camaraderie. Yan. Yung pagiging yung pagkakaibigan ba? Lalong-lalo na sa Panginoon. Amen po ba? So, giving gifts. Number 4 is quality time. Mga kapatid, meron pa ba tayong time sa mga kapatiran? Kaya nga sabi ko nga, magbibisitation ako. Maglalaan ako ng time para kamustahin at pupunta ako sa mga bahay-bahay. Pagka, I will make a time para may pag-pray, at the same time, magbigay ng panahon. So, mahalaga rin po ito, na magbigay po tayo ng time, na makausap, makakwentuhan. So, quality time. And lastly is physical touch. Yung tapik lang sa balikat. Bro, kamusta? Physical touch. Marami yung klase ng physical touch. Kamayan. So, alam na natin kung Sa Bible kasi, yung ginagawa po sa Bible, yung ginagawa po ng yung sinasabi ng ng mga iglesia ni Cristo, yung banal na halik. So, depende sa culture. Merong culture na ayaw nilang magbeso-beso, merong culture na talagang nagyayakapan, merong culture na talagang meron silang parang yung nakasay tapos ganun lang. Iba-iba po ang culture. Sa mga Muslim, ang culture nila talaga, nagyayakapan sila. So, ito po ay mga languages of love. Five love languages. Words of affirmation, acts of service, gifts,
quality time, physical touch. Ito po ay 5 bagay na kung saan malaking bagay ito kapag ito po ay ginawa po natin according to the Word of God. Nagawin po natin ito. Okay? So, to close this, tayo po ay meron pong tinanggap mula sa Diyos. Amen po ba? Tinanggap natin yung pag-ibig, yung pagmamahal ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos. Marami tayong tinanggap sa atin mula sa Panginoon. Amen po ba? So, ito pong mga tinanggap natin mula sa Panginoon, ito rin po yung ating i-express. So, the way we receive love, kanino? Sa Diyos. Is usually the way we naturally express it. Amen po ba? Kung ano yung naranasan natin sa Diyos, kung ano yung tinanggap natin mula sa Diyos, yun din yung i-express natin. Kaya, mga kapatid, kung nakaranas tayo ng pag-ibig mula sa Diyos, let us love one another. Amen po ba? Amen. So kung naranasan po natin yung pag-ibig ng Panginoon, simulan po natin i-express yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Hello? Sino na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Taas ang kamay. Okay? So kung naranasan mo yan, i-express mo yan sa loob ng bahay, sa mga kaibigan, sa kapatiran, at sa lahat ng mga kasama sa loob ng iglesia ng Panginoon. So makikita po natin yung result. Makikita nila na tayo tunay na disipulo ng ating Panginoon. So love one another. This is the foundation of discipleship. So ulitin ko ulit, tingnan natin yung yung John 13:35. 34:35. John 13:34-35. O, 35 na lang. Verse 35. Sabi niya, "This is how everyone will know that you are my disciples if you have love one another." So, true disciple, love one another. Amen po ba? Kaya nga, tayo ay totoong disipulo ng Panginoon kapag nagmamahalan tayo. Shall we all arise and let us continue to pray? Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus, we give you praise, O God. Panginoon, sa oras pong ito, salamat po sa iyong mga salita na nagpapaunawa sa amin. Na kami po, O Diyos, ay pinagkalooban mo, Panginoon, ng iyong pag-ibig na dapat din po naming i-express upang kami, Panginoon, ay mag-demonstrate and we allow, Lord, that the world see who really you are and even demonstrate the transformed Christ-like life. Panginoon, ito po ang mensahe na patuloy po naming ipapahayag. I pray, Lord, that you will continue to encourage one another to meet together. Na kaming lahat, Panginoon, ay wag naming kaliligtaan ang mga pagtitipon katulad ng ganito. Mga pag-aaral ng iyong salita, pananalangin, at maging, O Diyos, yung fellowship. Napakahalaga, O Diyos, na kung saan ito po ay maunawaan po namin. And as we come to meet together, hayaan niyo po, O Diyos, ang lahat ng mga salita na kung saan we will practice yung pag-ibig, Panginoon, na kung saan katulad ng ipinakita mo sacrificially, selflessly, and even unconditionally. Salamat po, Panginoon. Hayaan niyo po, O Diyos, sa gabi pong ito, patuloy, Panginoon, na lakipan mo ng pag-ibig ang puso ng bawat isa. Na hindi po namin katamaran ang mga pagtitipon. Mula ngayon, O Diyos, tulungan mo kami na patuloy naming
iakma sa buhay po namin. I-apply bilang mga tinawag mo na mga lingkod mo, that we will meet together. In spite na maraming mga challenges, maraming mga trabaho, business, Lord, hindi po ito magiging hadlang. Hiling ko po at dalangin, kahit maraming mga kabisihan sa sanlibutan ito, Lord, we will pursue the things of God. Panginoon, ito po ang nais mo. Upang kami, O Diyos, sa pananampalataya po namin that we will encourage one another to run the race. Na kung saan yung pananampalataya ng merong katyagaan. Salamat po ng marami, Panginoon. Hayaan niyo po, O Diyos, sa gabing ito, anuman ang pangangailangan ng bawat isa, katagpuin niyo po. Bigyan niyo po ng kapayapaan ng kanilang puso. Bigyan niyo po ng kasagutan ng kanilang mga panalangin. Ano man ang mga panalangin ninyo sa oras na ito, patuloy po natin sambitin sa ating Panginoon sapagkat sinabi ng ating Panginoon, humingi kayo sa pangalan ko sapagkat tinutupad ng Ama at napararangalan ng Ama at napatutunayan na kayo'y mga alagad ko kapag tinutugon ng Ama ang mga panalangin natin. Kaya sa oras na ito, receive it by faith, ang iyong panalangin. Panginoon, ako po ay nakikiisa sa mga panalangin ng iyong mga anak. Lord, grant them according to your purpose and your will. Salamat po, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng bagay, ang lahat ng mga dapat po namin gawin to make disciple. Lord, we will love one another. Salamat po, Diyos. Let the encouragement to love one another, O God. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.